Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Masang Pilipino. Sabi dito, SP Soto, hindi umano magpapadaig sa Korte Suprema dahil makapangyarihan din sila. Lagang palaban, ano? Bakit? Iginiit ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi umano magpapadaig ang mga mambabatas sa Supreme Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Soto, may kapantay na kapangyarihan ang lehislatura sa ilalim ng konstitusyon, particular sa usapin ng impeachment at pag-amyenda ng saligang batas. Dito tayo mag-focus mamaya dahil parang may naaamoy tayo na ibang agenda. Amending the Constitution. Okay. Aniya, hindi lamang ang hudikatura ang may papel sa paghubog at pagpapatupad ng konstitusyon. Aloko na. Ang pahayag ng Senate President ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa separation of powers at sa hangganan ng kapangyarihan ng Korte Suprema at Kongreso sa mga usaping konstitusyonal. Okay. Napakasimple man lang ito eh. Impeachment ang pinag-uusapan eh. Yung decision ng Supreme Court is nag-focus siya sa technicalities. Hindi nila nasunod ang due process. Kaya sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kasi ang taga-interpret kung nasunod ba o hindi ang konstitusyon, there is only one interpreter. Korte Suprema. Sabi nga ng isang abogado, sino ba yon? Si Attorney James Reserva. Magkakaroon ng kaguluhan kung kanya-kanyang interpretasyon sa konstitusyon dahil magkakaiba talaga ang pag-interpret. Para mawala ang kaguluhan, nandyan yung Supreme Court dahil siya yung final say o referee. At ngayon, nagsalita ang referee. Foul! O, di foul. Tapos ano itong sinasabi ng Senate President na hindi kami papayag. O hindi ako papayag. Yun na, ang nakikita ko dyan is, opinion ko lang ito I hope I am wrong. I might be wrong. Nagkaroon sila ngayon ng rason para amyendahan ang konstitusyon. Yan kasi yun ang usapin. Parang nakikita ko lang ito. May balak sila, ipurso nila ang charter change. Kasi may nabasa akong post sa Peanut Gallery Media Network. Yung committee chairman ng Committee on Constitutional Amendments, si Pangilinan, pinalitan nila o nag-resign ba? Tapos maglalagay sila ng panibago. So bakit at this point, yung timing ba na papalitan yung chairman, constitutional amendments? Talagang nakikita ko, tuloy-tuloy na itong, nang dahil sa desisyon ng Korte Suprema, tuloy-tuloy na itong move ng Kongreso. Kasi ang mga congressman, parang gusto na rin. Sige na, iamin natin. Nagkasundo na ngayon ang mga kongresista at ang Senate. Nako, delikado.
Baka mamaya may political agenda. Maganda nung 2024 dahil ang nagpumilit mga congressman panahon-panahon ni Romualdez. Kasi may nakikita ang motibo para maging prime minister siya. Ang mga senador hindi pumayag dahil nandyan si Senator Subiri. So, nadiskaril yung kanilang chatcha noong 2024. Ngayon, bubuhayin na naman, chatcha na naman. Ano kaya, okay lang sana kung ang mag-chatcha sila na ang pag-usapan lang is tungkol sa impeachment. No problem yan. Kasi, basta hindi maisama ang political. Baka mamaya, baka ibabalik nila yung mag-change of form of government tayo. From Republican ba tayo ngayon? Gawin nilang parliamentary. Kasi, sa 2028, basang-basa na yung very clear na wala silang malakas na kandidato na tatalo kay BP Sara. So, the only way to stop BP Sara from assuming the presidency is magpalit ng form of government. Pag nag-parliamentary tayo, patay ang kuto-kuto. So I hope hindi ganon ang patutunguhan itong Yes, makapangyarihan ang Kongreso. Bakit hindi? Kaya ninyong i-amend ang Constitution kung gusto ninyo. Makapangyarihan kayo. Gawin nyo. Basta, wag nyo nang pakialaman yung kapangyarihan ng Supreme Court na final arbiter sa interpretation ng Constitution. Wala nang ibang may-ari nun. Sila lang ang final. Hindi po maging arbiter ang isang, alam nyo na, senador na masyadong nagmamagaling. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Bawa na yan. Ada oh. Naman gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud mi kay naanay sin nga natapos panalangin. Maine kay pagbuot ni sa tas antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi.
Oh, so Kamo alang pangkamot wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang ang kulog ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay o payag bay. Mo na among kahintang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang ante. Taon among atop Ilang kaldero isa ra ka buok. wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo nga tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud naara gyud ay naluoy sa amo nga sa amo kahimtang nay ami adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat